Ang mayaman kong asawa Kabanata 1841 hanggang 1850. Paghiram ng kapangyarihan ng Demon Slaying Peak. Kasunod nito, nagsimulang umiyak ng malakas si Chiang Mang. Puno ng kalungkutan ang kanyang mukha, at iyak siya ng iyak kaya hindi siya makapagsalita. Kumunat ang noo ni Qin Yu. Tinapot niya ang balikat ni Chiang Mang at sinabing, "Sino ito? Naaalala mo pa ba si Zhuang Teng?" Humihikbi si Chiang Mang at sinabing, "Zhuang Teng." Natigilan si Qin Yu. Naalala niya ang young master na ito mula sa isang aristokratikong pamilya sa Jingdo. Kahit na ang taong ito ay isang sikat na young master sa Jingdo, siya ay isang tapat at pinong tao na hindi kailanman naging kaaway ng sinuman. Tandang padamdam. Noon, sina Zhuang Teng at Chu Heng ay isang sikat na pangkat ng dalawa sa Jingdo. Malaki ang naitulong nila kay Qin Yu. Siya ang ibig mong sabihin. Hindi nakaimik si Qin Yu. Oo, ito ay si Zhuang Teng. Lalong umiyak si Chiang Mang. Itong masungit na lalaking ito ay umiiyak na parang bata. Hindi ko siya naprotektahan ng mabuti. Hindi ko siya nailigtas. Tinaktan niya ang maharlikang pamilya ng Crimson Moon Continent, ngunit hindi ako makakapareha sa kanila, sabi ni Chiang Mang na may nanginginig na boses. Sa puntong ito, kinuyam ni Chiang Mang ang kanyang mga kamao at sinabing may mukha na puno ng kalungkutan at hinanakit, "Malapit na ako doon, kaunti pa lang. Kung bibigyan pa ako ng kaunting pagkakataon, tiyak na may iligtas ko si Zhuang Teng." Magkahalong damdamin si Qin Yu. Laging mahirap bitawan ang pagpanaw ng isang matandang kaibigan. Bukod kay Zhuang Teng, sino ang makakasiguro na walang ibang namatay sa Holy Region? Sa ilang sandali, si Qin Yu ay puno ng emosyon at nakaramdam ng kaunting kalungkutan. Ayos lang. Huwag ka nang mag-isip. Ang ganitong bagay. Hindi ka dapat sisihin. Hahanapin natin ang lahat sa hinaharap. Tinapik ni Qin Yu ang balikat ni Chiang Mang at marahan siyang inaliw. Marahil ito ay dahil si Chiang Mang ay lasing o nakaramdam ng labis na pagkakasala. Walang katapusang nagdadaldal siya sa tabi ni Qin Yu. Makalipas ang ilang oras, tuluyang nakatulog si Chiang Mang. Sa pagtingin kay Chiang Mang, na mahimbing na natutulog, si Qin Yu ay may halo-halong damdamin. Ang banal na rehiyon ay palaging isang napakadelikadong lugar. Nitong mga nakaraang taon, walang nakakaalam kung nariyan pa ba ang mga dati nilang kaibigan o kung ano ang naranasan nila. Nakaupo sa tabi ni Chiang Mang, tahimik na sinamahan siya ni Qin Yu. Alam na alam niya na dapat siyang kumilos ng may katwiran sa lahat ng oras. Sa sapat na lakas lamang niya mapangalagaan at maprotektahan ang mga taong nakapaligid sa kanya. Habang mahimbing na natutulog si Chiang Mang, pinaplano ni Qin Yu kung paano ililigtas si Juo. Si Qin Yu ay may labis na komplikadong damdamin kay Juo. Hindi siya papayag na may mangyari kay Juo. Sa pagkakataong ito, hindi lang si Li Yingying ang target ni Qin Yu, kundi ang buong pamilya ng Tong. Either hindi siya kumilos, o bubunutin niya rin ang pamilya Tong. Kailangan nilang bayaran ang halaga sa dugo para sa mga pagkakamaling nagawa nila. Hindi nakatulog si Qin Yu buong gabi. Umupo siya roon na may seryosong ekspresyon, at hindi mabilang na mga kaisipan ang pumasok sa kanyang isipan. Kinaumagahan, sa wakas ay nagising si Chiang Mang. Hinaplos niya ang kanyang ulo at tumingin kay Qin Yu. Pagkatapos ay tumayo siya at nakangiting sinabi, "Qin Yu, sobra akong nainom kagabi. Wala akong maalala. Ako. Huwag ka nang magsabi." Pinutol ni Qin Yu ang mga salita ni Chiang Mang. Pagkatapos ay tumingin si Qin Yu kay Chiang Mang at sinabi sa malalim na boses, "Magliligtas ako ng isang tao." Iligtas ang isang tao. Sino ang tao? Natigilan si Chiang Mang. "Someone important," malamig na sabi ni Qin Yu. "Isang taong napakahalaga sa akin." "Then cut the crap. Let's go now." Nang walang sinabi pa, tumayo si Chiang Mang at naghanda na umalis. Hindi, umiling si Qin Yu at sinabi, "Kailangan nating planuhin ito ng mabuti. Kapag gumawa tayo ng hakbang, dapat nating tiyakin ang 100% na tagumpay. Gawin mo lahat ng sasabihin mo." Nagmamadaling tumango si Chiang Mang at sinabing, "Una, sinusundan mo ako sa mga pangunahing kuweba ng Demon Slaying Peak at sabihin sa kanila na gusto kong hiramin ang kanilang mga puntos.
Ginagarantiya ko na babayaran ko sila, sabi ni Chinyu. Nang marinig ito, ikinaway ni Changmang ang kanyang kamay at sinabing, maliit na bagay lang ito. Hindi ba madali? Pupuntahan ko lang sila at ipunan, at tapos na. Oh, natigilan si Chinyu. Sumimangot siya at sinabing, hindi maganda yon, di ba? Wala namang masama. Tatawagin ko sila isa-isa ngayon. Maghintay ka na lang dito. Tinapik ni Changmang ang kanyang dibdib at sinabing. Pagkasabi nito ay tumalikod na si Changmang at aalis na sana. Sa sandaling ito, hinailan ni Chinyu si Changmang pabalik. Inilabas niya ang loudspeaker at ibinigay kay Changmang, na nagsasabing, gamitin mo ito. Hindi mo na kailangang tawagan sila isa-isa. Pagkatapos ay sinabi ni Chinyu kay Changmang kung paano gamitin ang loudspeaker. Kinuha ni Changmang ang loudspeaker at sumigaw ayon sa pamamaraan ni Chinyu. Ang paraan ni Changmang sa paghingi ng tulong ay napakasimple at magaspang, kaya namula si Chinyu. Ikaw, gumagana ba ito? Nahihiyang sabi ni Chinyu. Bakit hindi? Napangiti si Changmang. Iginagalang ng mga tao ng Demon Slaying Peak ang lakas. Iginagalang na nila ako. Saglit na nag-isip si Chinyu at naramdaman niyang may katuturan ito. Sa talento ni Changmang, malamang na may ranggo siya sa nangungunang tatlo sa buong Demon Slaying Peak. Makalipas ang kalahating oras o higit pa, sunod-sunod na nagsidatingan ang mga tao sa kuweba ni Changmang. Mukhang napakaganda ng relasyon nila ni Changmang. Kanya-kanyang biro sa kanya. Sa kabaligtaran, si Chinyu, na dumating ng mas maaga, ay naging isang tagalabas. Bagamat binati nila si Chinyu, estranghero pa rin siya sa kanila. Siyempre, walang pakialam si Chinyu. Umupo lang siya sa gilid at tahimik na naghihintay sa pagdating ng iba. Walang makikitang ekspresyon sa kanyang mukha. Nang makitang parami ng parami ang mga taong dumarating, bahagyang gumaan ang loob ni Chinyu. Makalipas ang halos isang oras, dumating na ang karamihan sa mga tao sa Demon Slaying Peak. Siyempre, hindi dumating ang Peak Master at si Jiu Xiao. Sa kanilang katayuan, hindi sila madaling ipatawag. Chinyu? Matagal nang hindi nagkita. Sa sandaling ito, naglakad si Xiaobai mula sa gilid. Long time no see, nakangiting sabi ni Chinyu. Nakapunta ka na ba sa Reversion Void Stage? Tinulyapan ni Xiaobai si Chinyu at hindi naiwasang magtanong ng may pagtataka. Maswerte ako, sabi ni Chinyu. Ang ganitong bilis ay talagang isang bagay na kinaiinggitan ko, sabi ni Xiaobai na may damdamin. Xiaobai, huwag tayong masyadong magalang, napabuntong hininga si Chinyu at sinabi. Tumawa si Xiaobai at pagkatapos ay seryosong sinabi, tungkol kay Juwo. Dapat ay narinig mo na ang tungkol dito sa ngayon. Sa pagbanggit kay Juwo, biglang naging malamig ang mukha ni Chinyu. Ma'am. Tinawagan ko ang lahat sa oras na ito upang pag-usapan ang bagay ni Juwo, sabi niya na may malungkot na mukha. Mukhang inaasahan na ito ni Xiaobai. Tinapot niya ang balikat ni Chinyu at sinabing, kung kailangan mo ng anumang tulong, sabihin mo lang sa akin. Maraming salamat. Bahagyang yumuko si Chinyu upang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Changmang, anong problema? May nagtanong. Hinailan ni Changmang si Chinyu sa kanyang tabi at nakangiting sinabi, si Chinyu ang naghahanap sa inyo. Ibinaling ng lahat ang kanilang mga tingin kay Chinyu. Chinyu? May nanguna sa pagsasalita. Tinawag mo kami dito para kay Juwo, tama ba? 1,842 nanjo, I'm back. Hindi nagsalita ng kalokohan si Chinyu at agad na tumango. Oo, kailangan ko ng tulong ng lahat. Natahimik ang lahat. Nang mahuli si Juwo, talagang galit ang lahat. Ngunit ngayong lumipas na ang napakaraming oras, matagal nang nabawasan ang kanilang galit. Sa makatuwid, nang humingi ng tulong si Chinyu sa lahat, hindi naiwasang tumahimik ang lahat. Nagtataka ako kung paano gusto ni Brother Chin na tumulong tayo, may nagsalita sa wakas, at si Xiaobai iyon. Tumingin si Chinyu kay Xiaobai nang may pasasalamat at sinabi sa malalim na boses, nakuha ng pamilya tong si Juwo at ginawa ang ganoong bagay sa kanya. Talagang babayaran ko sila. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang iligtas si Juwo. Ngunit malamang na mayroon silang saint weapon. Kaya,
Gusto kong humiram ng mga puntos ng lahat upang ipagpalit sa isang Saint Weapon. Muling natahimik ang lahat. Sa katunayan, ito ay hindi isang mahirap na gawain. Handa silang ilabas ang kanilang mga puntos para sa Saint Weapons para harapin ang dalawang tao mula sa pamilyang Tong noon. Gayunpaman, halos isang taon na ang lumipas mula noon. Sa isang taon na ito, maraming bagay ang nawala at nakalimutan sa kanilang isipan. Kung hindi ito nagsasangkot ng personal na sama ng loob, sino ang makakaalala nito ng ganoon katagal? Huwag mag-alala, lahat. Babayaran ko talaga kayo ng mga puntos, patuloy ni Chinyu. Babayaran kita kasama ni Chinyu. Mabilis na sabi ni Changmang. Matapos ang mahabang katahimikan, sa wakas ay may nagsalita. Chinyu, hindi naman sa ayaw ka naming tulungan. Baka hindi sapat ang mga punto namin, sabi ng isang tao. Tama, si Chinyu. Si Juwo ay bahagi rin natin. Handa akong ibigay ang aking mga puntos, ngunit wala tayong sapat na ipagpalit sa isang Saint Weapon, sabi ni Xiaobai. Walang sinasabi, agad siyang naglakad pasulong at ibinigay ang kanyang mga punto kay Chinyu. Si Xiaobai ay isang casual na tao, kaya wala siyang maraming puntos. Mga 50 points lang ang meron siya. Pagkatapos kunin ang mga puntos, yumuko si Chinyu at nagsabi, maraming salamat. Hindi lang si Chinyu ang nasasangkot sa bagay na ito. Napatay din ng pamilya Tong ang marami sa ating mga tao. Sa sandaling ito, namumukod tangi rin si Cao Huang. Ibinigay niya ang kanyang mga punto kay Chinyu nang walang pag-aalinlangan. Siya ay may kabuoang 60 puntos. Salamat, yumuko muli si Chinyu at sinabi. Pagkatapos, may ilan pang mga tao ang lumapit at ibinigay kay Chinyu ang kanilang mga puntos. Hindi nagtagal, si Chinyu ay may halos 300 puntos sa kanyang mga kamay. Gayunpaman, ang mga puntong ito ay hindi sapat. Kung gusto niyang makipagpalitan ng Saint Weapon, kakailanganin niya ng hindi bababa sa 800 hanggang 1,000 puntos. Gayunpaman, kung hindi nila gustong ibigay ang kanilang mga punto sa kanya, hindi sila mapipilit ni Chinyu. Kaya lang niyang itabi ang mga punto sa kanyang mga kamay, yumuko, at sinabing, salamat sa inyong lahat. Tiyak na ibabalik ko ng doble ang mga puntos na inaalok mo ngayon sa hinaharap. Chinyu, ano ang gagawin mo kung wala kang sapat na puntos at hindi ka makapagpalit ng Saint Weapon? Sa sandaling ito, isang boses ang nagmula sa malayo. Pagtingin niya, nakita niyang si Jiu Xiao iyon. At sa tabi niya ay ang Peak Master ng Demon Slaying Peak. Naaga ng dalawa ang atensyon ng lahat habang naglalakad. Tumingin din si Chinyu sa direksyon ni Jiu Xiao. Kahit na hindi ko makuha ang Saint Weapon, pupunta pa rin ako at ililigtas si Juwo. Kahit na kailangan kong ipagsapalaran ang aking buhay, ilalabas ko siya, malamig na sabi ni Chinyu. Habang nagsasalita siya, naglakad na si Jiu Xiao papunta sa gitna ng karamihan. Tumingin siya sa direksyon ni Chinyu at malamig na nagtanong, totoo ba ito? Talagang totoo, sabi ni Chinyu na may kalmadong ekspresyon. Natahimik sandali si Jiu Xiao. Pagkatapos noon, bigla niyang inilabas ang kanyang token at ibinato kay Chinyu. May panuntunan ng Demon Slaying Peak na nagsasaad na hindi tayo maaaring lumaban sa anumang sekta o aristokratikong pamilya para sa personal na sama ng loob, kaya hindi ako makakasama sa iyo. Ibibigay ko sa iyo ang token na ito, mahinahong sabi ni Jiu Xiao. Habang nagsasalita siya, lumabas siya. Ang kanyang boses ay nawala at umalangaw-ngaw sa kuweba. Hawak ang token sa kanyang kamay, si Chinyu ay tahimik. Pagkaraan ng ilang sandali, sumigaw siya sa direksyon ni Jiu Xiao, maraming salamat. Tatandaan ko ang pabor na ito. Nagulat ang lahat. Dati, dahil sa pag-aalinlangan ni Jiu Xiao kaya umalis si Juwo sa Demon Slaying Peak sa kalagitnaan ng gabi. Ngunit ngayon, ibinigay niya ang kanyang mga punto kay Chinyu, na talagang hindi inaasahan. Marahil, si Jiu Xiao ay nakonsensya, sabi ng isang tao. Sa katunayan, hindi masisisi si Jiu Xiao para dito. Pagkatapos ng lahat, nakuha nila ang mga puntos sa pamamagitan ng pagtataya ng kanilang buhay. Higit sa lahat, ang paggamit ng mga puntos upang ipagpalit sa Saint Weapon ay isang bagay na hindi magagamit.
Walang sino man ang handang gumamit ng mataas na halaga ng mga puntos para magrente ng Saint Weapon. Hinawakan ni Chinyu ang token sa kanyang kamay, at isang layunin ng pagpatay ang bumungad sa kanyang mga mata. Si Jiu Xiao ay may halos 1,000 puntos sa kanyang mga kamay. Sa tulong niya, hindi magiging mahirap na gawain ang pagligtas kay Juwo. Chinyu? Ibalik si Juwo, nakangiting sabi ng Pitmaster. Huminga ng malalim si Chinyu at tumango. Talaga. Tulungan mo akong sabihin kay Jiu Xiao na hindi lang puntos ang utang ko sa kanya kundi pabor din. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Chinyu kay Changmang at sinabing, "Tara na. Sumunod ka sa akin sa unang pangunahing tuktok." "Sige. Sasamahan kita ngayon." Nagmamadaling tumango si Changmang at sinabing, "Maghintay." Sa oras na ito, biglang pinigilan ng Pitmaster silang dalawa. Tumingin siya kay Chinyu at sinabi sa malalim na boses, "Hindi kayo makakasama." Labag ito sa mga patakaran ng Demon Slaying Peak. Anong ibig mong sabihin? Natigilan si Changmang. Si Chinyu ay maaaring pumunta ng mag-isa, paliwanag ng Pitmaster. Ngunit kung dalawa sa inyo ang magsama, ikaw ay kumakatawan sa Demon Slaying Peak at Thunder Courtyard. Hindi ito umaayon sa mga patakaran ng Demon Slaying Peak. Hindi pinapayagan ng Demon Slaying Peak ang paghihiganti ng personal na sama ng loob. Nang marinig ito, agad na nabalisa si Changmang. Anong bullshit rule ito? Nakadilat niyang sabi. Paano kung ipilit ko? Pagkatapos ay mapapatalsik ka sa Thunder Courtyard, sabi ng Pitmaster sa malalim na boses. Magsalita ka na parang may pakialam ako. Aalis na ako. Kinuha ni Changmang ang token sa kanyang kamay at itatapon na sana ito pabalik sa Pitmaster nang walang sinabi pa. Mabilis na lumapit si Chinyu para pigilan si Changmang. Umiling siya at sinabing, "Ako na lang ang pupunta." "No way!" Agad na galit na sabi ni Changmang. "Magkapatid tayo. Dapat sumama ako sayo." Umiling si Chinyu at sinabing, "Sapat na akong umalis mag-isa. Hindi ka makakaalis sa Thunder Courtyard. Bukod dito, marami na akong utang sa Thunder Courtyard." Ang Thunder Courtyard ay inaalagaan mabuti si Chinyu. Kaya ayaw niyang pahirapan si Dinley. Walang pero. Makinig ka sa akin. May gustong sabihin pa si Changmang, ngunit naputol siya ni Chinyu. Pagkatapos ay tumingin si Chinyu kay Changmang at sinabing, "Magpakabait ka at hintayin mo akong bumalik." Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Chinyu at umalis. Sa sandaling ito, sumigaw si Changmang mula sa likuran, "Chinyu, kahit anong mangyari, buhay mo ang pinakamahalaga. Ayokong mawala ka." Matapos marinig ang mga salita ni Changmang, hindi mapigilan ni Chinyu na tumigil. Parang ganoon din ang sinabi ni Yan Ruozo noon. Lumingon si Chinyu. Tumingin siya kay Changmang at nakangiting sinabi, "Huwag kang mag-alala. Babalik talaga ako." 1,843 kumilos. Talagang naantig si Chinyu sa mga salita ni Changmang. Marahil, mga tunay na kapatid lamang ang magsasabi ng mga ganoong salita. Hindi na nanatili si Chinyu. Mabilis siyang umalis sa Demon Slaying Peak at nagmamadaling pumunta sa unang pangunahing tuktok. Pagdating niya sa unang pangunahing tuktok, tila nahulaan ni Dinley ang layunin ng pagdating ni Chinyu. Nagpadala siya ng mga tao para hintayin si Chinyu sa labas. Nang makitang naglalakad si Chinyu, agad na lumapit ang dalawang lalaki. Tandang padamdam. Pagbati, mga nakatatanda. Bahagyang yumuko si Chinyu. "Chinyu? Narito ka upang makipagpalitan ng Saint Weapon," sabi ng isa sa kanila. Si Chinyu ay hindi masyadong nagulat. Kung tutuusin, napakadali para sa isang tulad ni Dinley na alamin ang isip ni Chinyu. Tumango si Chinyu at sinabing, "Oo. Come with us," sabi ng dalawa. Kasunod nito, sinundan sila ni Chinyu sa spatial formation. Matapos ang ilang sandali ng pagkahilo, nakarating na sila sa Thunder Courtyard. Sa pagkakataong ito, personal nilang pinangunahan si Chinyu at umakyat sa itaas. Huminto silang dalawa nang makarating sila sa 5th floor. Si Chinyu ay nakapasok na ngayon sa Reversion Void Stage, kaya natural na may karapatan siyang makapasok sa ika-5 palapag. Ikinaway nilang dalawa ang kanilang mga kamay, at isang makinang na liwanag ang kumislap.
Kasunod yun ay dahan-daang bumukas ang pinto. Sa sandaling bumukas ang pinto, naramdaman ni Chinyu ang isang bakas ng banal na kapangyarihan na dumaloy patungo sa kanyang mukha. Nagkaroon pa ng mas advanced na cultivation technique sa ikalimang palapag. Mayroon ding mga tunay na nagising na saint weapons. Hindi ka maaaring manatili ng matagal. Kailangan mong magmadali, paalala ng dalawang lalaki sa kanya. Naiintindihan ko, yumuko si Chinyu at sinabi. Pagkatapos tumuntong sa ikalimang palapag, wala sa mood si Chinyu na maghanap ng iba pang mga diskarte sa paglilinang. Sa halip, mayroon siyang malinaw na layunin at dumiretso sa saint weapon. Sa kailaliman ng ikalimang palapag, mayroong isang lihim na kompartimento. Matapos itong buksan, dahan-daang tumagas ang saint weapon sa loob. Ang ikinagulat ni Chinyu ay ang mga saint weapon na ito ay medyo malayo sa isa't isa, at ang bawat isa ay ganap na nagising. Sila ay lubhang nakakatakot. Kahit na ang mga saint weapon na ito ay hindi ginagamit, ang nakakatakot na panloob na chi na kanilang inilabas ay nagparamdam pa rin sa mga tao ng matinding pang-aapi. Lumibot ang mga mata ni Chinyu at nakita ang 8 sandata ng santo. Ang mga mahiwagang artifact na ito ay magkakaiba. Mayroong isang tansong salamin, isang sinaunang kampana, isang tambol ng ulap, at isang sagradong kampana. Si Chinyu ay isa lamang reversion void stage cultivator, kaya hindi niya masisilip ang mga sekreto ng mga saint weapon na ito. Maaari lamang siyang pumili ng saint weapon batay sa kanyang nararamdaman. Sa huli, pumili si Chinyu ng magic ruler at hinawakan ito sa kanyang kamay. Ang magic ruler na ito ay 1 pulgada lamang ang haba, ngunit ang banal na kapangyarihang ibinubuga ay lubhang nakakatakot. Ang magic ruler ay nangangailangan ng kabuoang 1,200 puntos. At maaari lamang itong gamitin sa loob ng maikling buwan. Ang 1,200 puntos kapalit ng isang buwang karapatang gamitin ay talagang hindi magandang deal. Dahil din dito ay walang gustong maglabas ng kanilang mga puntos. Matapos makuha ang magic ruler, tumalikod si Chinyu at umalis sa ikalimang palapag. Sa pagtingin sa magic ruler sa kamay ni Chinyu, ang 2 senior na sumama sa kanya ay hindi maiwasang mag-ulat. Bakit mo pinili ang magic ruler na ito? Ang mga puntos na kailangan para sa magic ruler na ito, ay medyo-medyo, sabi ng 2 lalaki. Kailangan kong garantiya na kaya kong manalo, sabi ni Chinyu sa malalim na boses. Pagkatapos ng lahat, ang layunin ni Chinyu ay hindi lamang si Li Yingying kundi ang buong pamilya ng Tong. Sa sandaling hinawakan nila si Juwo, hinatulan na sila ng kamatayan ni Chinyu sa kanyang puso. Nang makita ito, hindi na nagsalita pa ang 2 lalaki. Tumango lang sila at sinabing, "Let's go." Sa makatuwid, sinundan sila ni Chinyu at umalis sa Thunder Courtyard. Pagkatapos bumalik sa unang pangunahing tuktok, yumuko si Chinyu sa 2 nakatatanda at sinabing, "Salamat sa inyong paggabay, mga senior." Mangyaring pasalamatan din si Dean Lei sa ngalan ko. Pagkatapos sabihin iyon, hindi na nanatili si Chinyu. Agad siyang bumangon at umalis sa unang pangunahing tuktok, dumiretso sa Nanzhou. Ito ang unang labanan ni Chinyu pagkatapos na pumasok sa reversion void stage. Saglit din na nasaksihan niya ang kanyang lakas. Sa sandaling lumabas si Chinyu sa Thunder Courtyard, agad siyang napansin. Hindi sumuko ang pamilya Tong. Bilang karagdagan sa paggamit ng Juwo para akitin si Chinyu, nag-deploy din sila ng mga tao sa paligid ng Thunder Courtyard. Sa sandaling lumitaw si Chinyu, makikita nila siya sa unang pagkakataon. Sa sandaling ito, nagmamadali si Chinyu patungo sa Nanzhou. Mabilis na sumunod sa kanya ang 2 reversion void stage cultivator mula sa pamilya Tong. Si Chinyu, na tumatakbo ng napakabilis, sa lalong madaling panahon ay naramdaman ang 2 malakas na internal chi sa likod niya. Kinusat niya ang kanyang mga mata at binagilan ang kanyang lakad. Makalipas ang ilang minuto, 2 nasa katanghaliang gulang na lalaki ang lumitaw sa harap ni Chinyu. Bakas sa mukha nila ang kakaiba at lamig. Bakas pa nga sa kanilang mga mata ang pagkamuhi. "Chinyu? Nagpakita ka na sa wakas." Umakbang ang 2 lalaki at sumigaw. "Dahil sa iyo, 8 buwan na kaming naghihintay sa Thunder Courtyard. Alam mo ba kung ano ang pinagdaanan namin nitong nakaraang 8 buwan?
Nang marinig ang kanilang mga sigaw, nanlamig ang mukha ni Chinyu. Dahan-dahan siyang lumingon, at ang kanyang pares ng malamig na mga mata ay naglabas ng matinding hangarin sa pagpatay. Juwo, kayo ba ang kumuha sa kanya? Malamig na sabi ni Chinyu. Sandaling natigilan ang dalawa. Pagkatapos ay nanunuya sila at sinabing, may kabuluhan ba ito? Dumating na ang iyong huling oras, ngunit nagmamalasakit ka pa rin sa iba. Chinyu, huwag kang mag-alala. Dadalhin ka namin upang makita siya ngayon, sabi ng isa pang lalaki sa masamang boses. Nanlamig ang mukha ni Chinyu, at malamig niyang sinabi, kayong lahat mula sa pamilya tong ay nararapat na mamatay. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, biglang nawala ang figure ni Chinyu. Hindi man lang nakapag-react ang dalawa sa kanyang nakakakilabot na bilis. Sa susunod na segundo, nagpakita na si Chinyu sa harap nila. Ano? Paano ito posible? Matapos mapagtanto ang nakakatakot na bilis ni Chinyu, ang mga mukha ng dalawang lalaki ay nagbago ng husto. Ang isa sa kanila ay nag-react sa oras at nagmamadaling bumawi. Gayunpaman, bago makapag-react ang isa pang lalaki, inabot ni Chinyu ang kanyang palad at hinampas ang kanyang ulo. Ang eksenang ito ay agad na nagpanganga ng mga tao. Isang reversion void stage cultivator ang napatay sa isang pagtaas lang ng kamay. Anong uri ng kapangyarihan ito? Ikaw. Itinuro ng isa pang lalaki si Chinyu na puno ng takot ang mukha. Ang tingin ni Chinyu ay parang nakatingin sa isang patay na tao. Ang titig na ito ay labis na ikinagulat ng lalaki. Hindi na siya naglakas loob na mag-isip at direktang inilabas ang kanyang mahiwagang artifact. Ang magic artifact na ito ay ipinagkaloob ng mga ninuno ng pamilya tong at lubhang nakakatakot. Kahit na hindi ito maihahambing sa isang saint weapon, ang kapangyarihan nito ay mapanira. Sumugod ang mga bahid ng liwanag na sumanib sa Great Dao. Ang lahat ay naging alikabok na parang walang makakapidyaw sa kanila saan man sila dumaan. Ang nakakatakot na liwanag ay dumiretso kay Chinyu, sinusubukang pigilan siya. Malamig ang mukha ni Chinyu. Napatingin siya sa mga ilaw na tumatama sa kanya at agad na ikinaway ang kamay para sampelan. Boom! Ang nakakatakot na ningning na ibinubuga ng mahiwagang artifact ay direktang nawala sa isang iglap sa ilalim ng palad. 1,844 na pagiging makapangyarihan sa lahat. Ito. Paano ito nangyari? Nanlaki ang mga mata ng magsasaka ng pamilya tong, at dumaloy ang malamig na pawis sa kanyang pisngi. Sa sandaling ito, gumalaw si Chinyu. Itinaas ni Chinyu ang kanyang daliri at bahagyang itinuro pasulong. Isang sinag ng gintong panloob na chi ang bumasag sa lahat at dumating sa isang iglap. Namumula ang mukha ng magsasaka, ngunit huli na para makatakas. Pitek. Sa isang malutong na tunog, ang panloob na chi ay dumaan sa kanyang pisngi at pagkatapos ay nahulog sa mahiwagang artifact sa kanyang kamay, na nabasag ito kasama ng tunog. Ang natitirang kapangyarihan ng panloob na chi na ito ay yumanig sa kanyang mukha, at masakit na parang nabasag ang mga buto sa kanyang mukha. Nakakatakot ang lakas. Iyon lang ang nasa isip niya sa sandaling ito. Kahit na pareho silang nasa reversion void stage, natagpuan niya ang kanyang sarili na ganap na walang pagtatanggol sa harap ni Chinyu. Ito ba, isang paborito ng langit noong panahong iyon, isang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ang sumilay sa kanyang puso. Dahil sa puwang na ito, nawala ang lahat ng kanyang pananampalataya sa isang iglap. Ang kanyang daw-isip ay nabasag din kaagad sa sandaling ito. Habang siya ay gulat at nakatulala, si Chinyu ay lumapit sa kanya. Ang malakas na aura na iyon ay nagdulot ng hindi pa nagagawang pakiramdam ng pang-aapi. Sa ilalim ng ganitong pakiramdam ng pang-aapi, wala na siyang anumang intensyon na lumaban. Nanginig ang buong katawan niya, at lumuhad talaga siya sa harap ni Chinyu. Sa pagtingin sa kanya, hindi mapigilan ni Chinyu na mapangiti. Hindi kita papatayin. Bumaba ang tingin ni Chinyu sa lalaking takot na takot sa kanyang harapan. Gusto kong bumalik ka at sabihin sa pamilya tong napupunta ako para ayusin ang score sa kanila. Nanginginig ang buong katawan ng lalaki habang nahihirapang iangat ang ulo. Puno ng pawis ang kanyang mukha, dahilan para magmukha siyang sobrang miserable. Oo, nanginginig niyang sagot.
Walang ibang sinabi si Qin Yu. Agad siyang bumangon at muling sumugod sa Nanzhou. Sa Tiantian sect sa Nanzhou, ang dating mataong sekta ay naging desyerto na ngayon. Bagamat karamihan sa mga sekta ay sumuko kay Li Yingying, hindi sila nang ahas na lumapit sa kanya. Walang ibang dahilan maliban sa katotohanang nag-iwan si Xiaosheng ng napakalalim na impresyon sa kanilang mga puso. May pakiramdam sila na hindi magtatagal bago bumalik si Xiaosheng. Sa oras na iyon, tiyak na ay settle na niya ang score sa lahat. Siyempre, walang ganap. Maraming sekta ang matatag na naniniwala sa pamilyang Tong sa likod nila at naging mga alipin ni Li Yingying. Sa sandaling ito, nakatayo si Li Yingying sa pader ng lungsod, nakatingin sa ibaba sa halos buong Nanzhou. Si Zhuo Jing ay nag-iwan ng hindi nabuburay na peklat sa kanyang mukha. Ito ay isang malagim na tanawin, kahit na medyo nakakatakot. Ibinaba ni Li Yingying ang kanyang ulo at tumingin kay Zhuo, na nakasabit pa rin sa pader ng lungsod. Isang masamang kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. Zhuo, talagang nakakagulat kang tao. Pagkatapos makaranas ng labis na pagpapahirap, buhay ka pa, malamig na sabi ni Li Yingying. Nakakagulat nga ang makapangyarihan at espesyal na pangangatawan ni Zhuo. Gaano man siya pinahirapan ni Li Yingying, palagi siyang makakabawi. Dahil dito, lalo pang nagalit si Li Yingying, na noon ay labis na nagseselos. Speaking of which, kung ang taas ng katawan mo ay medyo matangkad, baka nagustuhan kita, walang pakialam na sabi ni Li Yingying. Kahit na medyo maikli na ngayon, kakayanin ko. Huwag kang mag-alala. Hihilingin ko talaga sa pamilyang Tong na ibigay sa akin ang iyong katawan sa hinaharap. Nang marinig ang mga salita ni Li Yingying, nakaramdam ng sakit si Zhuo. Ngunit hindi siya umimik at bahagya lang siyang ngumuso. Nanlamig ang mukha ni Li Yingying. Magsasalita pa sana siya, may biglang sumulpot sa harapan niya. Pagkatapos ay lumabas ang isang lalaking nakasuot ng itim na damit. Ang taong ito ay isang mahalagang tao sa pamilya Tong. Ang kanyang pangalan ay Tong Shubin, at siya ay isang pinagkakatiwalaang aide ng pinuno ng pamilya Tong. Nang makita si Tong Shubin, mabilis na yumuko si Li Yingying at sinabing, pagbati, Senior Tong. Hindi pinansin ni Tong Shubin si Li Yingying at tumingin kay Zhuo na nakasabit sa pader ng lungsod. Pagkatapos, inabot ni Tong Shubin ang kanyang palad at hinawakan si Zhuo. Senior, anong ginagawa mo? Natigilan si Li Yingying. Mukhang hindi niya naiintindihan ang mga kilos ni Tong Shubin. Sumulyap si Tong Shubin sa kanya at sinabing, ibabalik ko si Zhuo. Pinalik si Zhuo. Bakit? Tanong ni Li Yingying na nakakunot ang noo. Sumulyap si Tong Shubin kay Li Yingying at walang pakialam na sinabi, hindi mo kailangang malaman. Medyo awkward na sinabi ni Li Yingying, pero, sinabi niyang Master Tong na gusto niyang manatili si Zhuo sa Nanzhou. Maaari mo siyang kunin, ngunit hindi ba dapat bigyan mo ako ng dahilan? Sa sandaling sinabi niya iyon, biglang nanlamig ang mukha ni Tong Shubin. Agad niyang itinaas ang kamay at sinampal ang mukha ni Li Yingying. Bagamat hindi masyadong malakas ang sampal, nagdulot ito ng pag-agos ng dugo mula sa sulok ng bibig ni Li Yingying. Bigyan ka ng dahilan. Sa tingin mo ba ay big shot ka? Malamig na sabi ni Tong Shubin. Li Yingying, hayaan mo akong bigyan ka ng isang piraso ng payo. Huwag masyadong mataas ang tingin sa iyong sarili. Tinapin ni Li Yingying ang kanyang mukha na nasample at namula ng kanyang kamay, hindi nang ahas na magsalita pa. Ha! Ang isang utusan ay isang utusan. Hinding-hindi ka magiging isang Panginoon, sarkastikong sabi ni Zhuo. Isang bakas ng puot ang bumungad sa mukha ni Li Yingying, ngunit wala siyang pagpipilian kundi tiisin ito. Hindi na nagtagal si Tong Shubin. Kinuha niya si Zhuo at tumalikod para umalis. Matapos makalayo si Tong Shubin, tila nabaliw si Li Yingying at walang tigil sa pagsigaw. Ang kanyang hitsura ay mukhang napakabaliw, at sa kanyang disfigured na mukha, siya ay tumingin mas nakakatakot. Ang mga tao sa paligid ay hindi nang ahas na lumapit sa takot na maranasan ang sakuna. Nagpatuloy ito ng ilang oras bago unti-unting kumalma si Li Yingying. Kasabay nito, dumating si Qin Yu sa Nanzhou. Hindi niya alam ang kasalukuyang sitwasyon sa Nanzhou. Ang alam lang niya ay ang Tiantian sect ay kinuha na ng pamilya Tong at ni Li Yingying.
Naglakad si Chinyu sa mga lansangan ng Nanzhou. Ang lahat ay tila katulad ng dati, walang gaanong pagbabago. Sa mga tao sa Nanzhou, kahit sino pa ang may huling say ay hindi magkakaroon ng malaking pagbabago. Hindi nag-aksaya ng oras si Chinyu at mabilis na naglakad patungo sa Tianyan Sect. Chinyu. Noon lang, isang boses ang tumawag kay Chinyu. Lumingon siya at nakita ang isang binata na gulat na nakatingin kay Chinyu. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Napatingin siya sa binata sa kanyang harapan at pakiramdam niya ay pamilyar siya. Gayunpaman, hindi niya maalala kung sino siya sa sandaling ito. Chinyu, hindi mo ba ako naaalala? Kaibigan ako ni Zuo Jing. Nag-inuman kami sa pamilya Zuo, pakilala ng binata at sinabi. Noon lang naalala ni Chinyu. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Chinyu. Bumantong hininga ang binata at sinabing, ito ay isang mahabang kwento. Ang kasalukuyang Nanzhou. Ito ay isang mahabang kwento. Nagpatuloy ang binata, hinahanap ka ng pamilyang Tong, at si Lord Juwo din. Alam ko, malamig na sabi ni Chinyu. Pupunta ako ngayon sa Tianyan Sect para iligtas si Juwo. Ikaw. Nakasimangot na sabi ng binata. 1,845 isa laban sa marami. Matapos marinig ang mga salita ni Chinyu, mabilis siyang hinayla ng binata pabalik. Umiling siya at sinabi, ipinapayo ko sa iyo na huwag magmadali doon. Bagamat tila si Li Yingying ang namamahala sa Nanzhou, ang aktwal na namamahala ay ang pamilyang Tong. Nanatiling tahimik si Chinyu, naghihintay na magpatuloy siya. Hindi pa nagtagal, hinanap ni Zuo Jing si Li Yingying na mag-isa, hinihiling sa kanya na palayain si Lord Juwo, patuloy ng binata. At pagkatapos, tanong ni Chinyu na nakakunot ang noo. Pagkatapos nito, ang kinaroroonan ni Zuo Jing ay hindi alam. Kung siya ay buhay o patay ay nananatiling hindi alam, sabi ng binata sa malalim na boses. Nanlamig ang mukha ni Chinyu at bumulong sa mahinang boses, Li Yingying, nakagawa ka ng panibagong krimen. Chinyu? Alam ko ang tungkol sa iyong relasyon kay Lord Juwo, ngunit ipinapayo ko sa iyo na huwag makipagsapalaran, payo ng binata. May sarili akong plano, bahagyang tumango si Chinyu at sinabi. Pagkatapos sabihin iyon, hindi na nagsalita pa si Chinyu at nagmamadaling tinungo ang Tianyan Sect. Alam ng binata na hindi niya mapipigilan si Chinyu. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagpasya siyang sundan siya ng tahimik. Hindi nagtagal, dumating si Chinyu sa pader ng lungsod ng Tianyan Sect. May mga bahid ng dugo sa pader ng lungsod, na umaagos pababa sa pader at papunta sa lupa. Ang bahid ng dugong ito ay natural na nagmula kay Juwo, ngunit wala na siya sa pader ng lungsod. Nang makita ito, mas nagalit si Chinyu. Tumingin siya sa pader ng lungsod sa harap niya at malamig na sinabi, Li Yingying, lumabas ka. Sa sigaw, ang buong pader ng lungsod ay agad na nanginig. Si Li Yingying, na umiinom ng tsaa, ay nagulat sa dagandong. Ang bahay ay nanginginig at ang pagbuo ng Tianyan Sect ay dumadagandong na parang ito ay madudurog anumang oras. Ang boses na ito, si Chinyu, si Li Yingying ay natigilan sandali, at pagkatapos ay tuwang-tuwa. Nagmamadali siyang bumangon at tinipon ang lahat ng miyembro ng pamilya Tong. May kabuuang 6 na reversion void stage cultivator, at bawat isa ay nagtataglay ng nakakatakot na kapangyarihan. Ang boses kanina ay kay Chinyu, sabi ni Li Yingying habang pinipigilan ang pananabik sa kanyang puso. Nang marinig ito ng lahat ay kumislap din ang kanilang mga mata na may bahid ng pananabik. Chinyu, pumunta ba talaga siya sa pintuan natin? Kulat na sabi ng isa sa kanila. Li Yingying? Totoo ba ang sinabi mo? May nagdududang tanong. Ibinuka ni Li Yingying ang kanyang bibig at may sasabihin sana nang muling tumunog ang boses ni Chinyu. Diretsong binasag ng sigaw ang porma sayon. Hindi na nakahawak ang bahay at gumuho sa isang iglap. Nanginig ang mga paa ng lahat, at mabilis silang tumakas. Ang boses na ito ay boses ni Chinyu. Siguradong siya iyon. Hindi napigilan ni Li Yingying ang pananabik sa kanyang puso. Sinabi niya sa mga tao, bilasan mo at ibaba mo siya. Mabilis. Hindi mo na kailangang sabihin sa amin. Nandito kami para hulihin si Chinyu. Hindi ko inaasahan na pupunta siya sa amin.
Gumisi ang mga lalaki at sinabing. Nagkatinginan ang iilan at agad na lumabas ng gate ng lungsod. Ni Yingying ay natural na ayaw mahuli. Mabilis siyang nahuli at naglakad sa harapan nila. Ang dalawang sigaw ni Qin Yu ay hindi lamang yumanig sa buong Tianyan sect kundi pati na rin sa lahat ng mga magsasaka sa malapit. Ang boses ngayon lang. Parang si Qin Yu. Dumating talaga siya. After almost a year, dumating na rin siya. May chismis na nagpunta siya sa Thunder Courtyard. Malamang na humingi siya ng tulong sa Thunder Courtyard. Sa isang iglap, lahat ng mga magsasaka ay nagmadaling lumapit upang makita kung paano haharapin ni Qin Yu ang pamilya Tong. Gayunpaman, nang makita nilang nag-iisa si Qin Yu, natigilan sila. Siya mag-isa. Nag-iisa. Namatay ba siya? Hindi. Tingnan mo ang kanyang panloob na chi. Malinaw, nakapasok na siya sa reversion void stage. Paano kung siya ay isang reversion void stage cultivator? Si Xiaosheng ay isa ring reversion void stage cultivator, ngunit hindi ba siya tumakas sa huli? Sunod-sunod na nagsisigawan ang mga tao, at tila wala sa kanila ang umaasa sa mga pagkakataon ni Qin Yu. Walang ibang dahilan kung hindi ang katotohanang haharapin ni Qin Yu ang isang makapangyarihang aristokratikong pamilya sa Zhongzhou. Ang gayong aristokratikong pamilya ay hindi isang bagay na maihahambing sa Nanzhou. Hindi umimik si Qin Yu, ngunit ang kanyang malamig na mga mata ay tila bumabaril sa kalangitan. Ilang sandali pa, si Li Yingying ang unang lumitaw sa pader ng lungsod, at ang iilang reversion void stage cultivators ay sumunod na malapit sa kanyang likuran at tumabi sa kanya. Hoy, hindi ba ito si Qin Yu? How dare you show up? Akala ko duwag ka, sarkastikong sabi ni Li Yingying. Malamig na tiningnan ni Qin Yu si Li Yingying at sinabing, bagay ka. Hahaha. Nagsisisi ka ba? Nagsisisi ka ba na hindi mo ako pinatay noon? Tumawa si Li Yingying. Sayang, Qin Yu. Hindi ka na magkakaroon ng isa pang pagkakataon. Ayaw ni Qin Yu na mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap sa kanya, kaya malamig siyang nagtanong, nasaan si Juwo? Juwo. Let me think. Mukhang patay na siya. Nako, dapat napilayan ko na siya at ipinadala sa isang bahay aliwan. Maaari kang pumunta sa brothel at hanapin siya. Baka mahanap mo siya, sabi ni Li Yingying na may masamang ekspresyon. Nang marinig ito, ang mukha ni Qin Yu ay naging sobrang lamig. Kahit na alam niyang hindi iyon totoo, hindi niya kinaya ang masasamang salita ni Li Yingying. Itinaas ni Qin Yu ang kanyang palad at tumama sa hangin. Ang sampal na ito ay talagang umabot mula sa kawalan sa harap ni Li Yingying. Nang hindi na hinintay na mag-react si Li Yingying, dama po ang sampal sa kanyang mukha. Si Li Yingying, na pumangit na, ay nabasag ang kalahati ng kanyang cheekbone dahil sa sampal. Nabahira ng dugo ang kanyang damit na pula, at ang kanyang masungit na mukha ay mukhang mas nakakatakot. Ito ay dumaan sa kawalan. Tila na master ni Qin Yu ang spatial power, bulalas ng isang tao. Kung tutuusin, nakapasok na siya sa reversion void stage. Natalo pa niya si Yuan Shu. It's not unusual for him to master the spatial power. Si Qin Yu ay isa ring paborito ng langit sa panahong iyon. Nagtataka ako kung paano siya inihambing kay Xiaosheng. Napakahirap para sa sinuman sa mundong ito na malampasan si Xiaosheng, hindi ba? Masiglang nag-usap ang mga tao. Hindi nila maiwasang ikumpara ang kasalukuyang Qin Yu kay Xiaosheng noong nakaraan. Malamig na tiningnan ni Qin Yu si Li Yingying at sinabing, sige, gagawin ko ang sinabi mo. Malapit kong pilayin ang mga paa mo at ipapadala kita sa brothel. Pilit na tiningnan ni Li Yingying si Qin Yu at sinabi sa kanyang nagngangalit na mga ngipin, Qin Yu. Talagang dudurog kita sa 1,000 piraso. Pangako. Alam ni Qin Yu na hindi si Li Yingying ang aktwal na utak, kaya tumingin siya sa mga tao sa paligid niya. Nasaan si Juwo? Sabihin mo sa akin, at may iligtas ko ang iyong buhay, malamig na sabi ni Qin Yu. Isang mahabang balbas na magsasaka sa tabi ni Li Yingying ang humakbang at walang pakialam na nagsabi, gusto mong makita si Juwo. Napakasimple lang. Kasama niya ngayon ang pamilya Tong. Sumama ka sa amin at natural na makikita mo siya. Tama. Qin Yu? Basta ibigay mo ang gusto ng Young Master, sa tingin ko ililigtas ng Young Master ang kanyang buhay.
Chinyu, huwag ka nang lumaban. Sumama ka sa pamilya Tong para hindi na tayo kumilos. Siyempre, pupunta ako sa pamilya Tong, malamig na sabi ni Chinyu. Pero hindi ngayon. Pagkatapos kong patayin kayong lahat, dadalhin ko talaga ang mga bangkay ninyo sa pamilya Tong. 1846 ang lihim na teknik ng pamilya Tong. Ang mga salita ni Chinyu ay agad na nagpatawa sa lahat. Ang isa sa kanila ay humakbang pasulong at sinabing may malamig na mukha, Chinyu, alam mo ba kung ano ang sinabi mo? Pupunta ka sa pamilyang Tong. Sa tingin mo ba ay mayroon kang lakas upang labanan ang pamilya Tong? Alam mo ba kung anong uri ng pag-iral mayroon ang pamilyang Tong? Siyempre, hindi ko alam. Kaya sana masabi mo sa akin. Walang ekspresyong sinabi ni Chinyu. Gusto mo sabihin ko sa'yo. Sa tingin mo sasabihin ko sa'yo. Walang tigil sa pagtawa ang may mahabang balbas na magsasaka. Magtiwala ka sa akin. Sasabihin mo sa akin, pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabi. Pagkatapos sabihin iyon, hakbang-hakbang na naglakad si Chinyu. Sa bawat hakbang niya, ang panloob na chi ni Chinyu ay naging mas siksik. Nang dumating si Chinyu sa pader ng lungsod, ang buong pader ng lungsod ay hindi na nakayanan. Patuloy itong nanginginig at dumadagandong. Ang ilang mga tao na nakatayo sa pader ng lungsod ay nakadama ng isang bagay na mali kaagad. Dali-dali nilang pinagpag ang kanilang mga paa at tumalon sa ere. Matapos maramdaman ang nakakatakot na lakas ni Chinyu, ang mga mukha ng mga taong ito ay nagpakita ng bakas ng solemnidad. Nakakatakot ang panloob na chi na ito, sabi ng isa sa kanila sa mahinang boses. No need to talk nonsense. Sabay-sabay nating salakayin at patayin siya. Babalik tayo at hihingi ng utos, sabi ng isang katabi niya. Nagkatinginan sila at napatigil sa pag-uusap. Pagkatapos, lahat sila ay tumingin kay Chinyu ng magkakaisa. Pagkatapos ang kanilang mga katawan ay naglabas ng mga bakas ng kakaibang panloob na chi. Ang panloob na chi na ito ay naging isang malaking larawan sa hangin. Sa larawan ay isang napakalaking karakter, Tong. Tila ito ay isang lihim na pamamaraan ng pamilya Tong, na naglalaman ng isang lubhang nakakatakot na banal na kapangyarihan. Bawat tipak ng panloob na chi na ibinubugo mula sa larawan ay nagpaatres sa mga tao sa paligid. Ang ilang mga tao ay hindi nakatiis at naging blood mist sa lugar. Sa malamig na pagtingin sa napakalaking karakter na si Tong, isang bakas ng pangungutya ang lumitaw sa mukha ni Chiyo. Itinaas niya ang kanyang palad, at sa isang iglap, ang gintong liwanag ay kumikinang ng maliwanag. Isang gintong ningning ang natipon sa kanyang braso. At ang ningning ay dumaloy patungo sa kanyang palad na parang isang patak. Chinyu? Kung matino ka, sumama ka sa amin ngayon. Baka magkaroon ka ng pagkakataon na mabuhay. Kung hindi, huwag mo kaming sisihin sa pagiging impolite. Sigaw ng matanda na may mahabang balbas. Malamig ang ekspresyon ni Chinyu, at hindi niya ito pinansin. Ang gininto ang ningning mula sa kanyang palad ay parang sumisikat na araw. Pagkainom niya ng kamao, parang sesubog na lahat ng enerhiya sa palad niya. Ang kapangyarihan ng reversion void stage ay tunay na ipinakita sa sandaling ito. Si Chinyu ay hindi gumamit ng mga magarbong diskarte kundi ang simple at nakakatakot na gintong kamao. Sa isang dagandong, inihagis ni Chinyu ang kanyang kamao sa hangin. Nakakasira talaga ang suntok na ito. Tinira nito ang lahat. Ang mga pader ng lungsod ng Tianyan sect ay hindi nakayanan ang nakakatakot na kapangyarihan at nagsimulang masira sa isang iglap. Ang gininto ang kamao ay direktang nabasag sa mahiwagang larawan na nasuspine sa hangin. Sa sandaling nagkabanggaan sila, nagsimulang manginig ang larawan, at ang napakalaking karakter sa larawan ay naglabas ng napakalakas na panloob na chi. Kahit na ang panloob na chi na ito ay hindi maihahambing sa banal na kapangyarihan, ito ay lampas pa rin sa reversion void stage. Gayunpaman, kahit na ang nakakatakot na pamamaraan ng pamilyang Tong na ito ay sumabog matapos itong mapaglabanan ng ilang sandali. Ang napakalaking karakter na Tong ay naging hindi mabilang na mga fragment at hindi regular na nag-shot sa lahat ng direksyon. Tila ito ay isang senyales ng isang bagay. Ito ay tanda ng kinabukasan ng pamilya Tong.
Ang ilang mga tao na nag-activate ng larawan na magkasama ay agad na pinilit na bumalik. Napaatras sila ng ilang hakbang at pinatatag ang kanilang mga posters sa napakahirap na kahirapan. Ang isa sa kanila ay tumalsik pa ng isang subo ng dugo. Seryoso ang mga ekspresyon nila, habang ang mga nakapaligid na karamihan ng mga nanunood ay mas nagulat. Pinasag ni Chinyu ang lihim na kakayahan ng pamilya Tong sa isang suntok. Ang kanyang lakas ay halatang lampas sa imahinasyon ng lahat. Sa sandaling ito, si Chinyu ay parang isang hindi matatalo na Diyos ng digmaan. Ang kanyang pananalig na manalo ay nagpakilos sa lahat. Ang magulong katawan ng Reversion to Void stage ay talagang karapat-dapat sa reputasyon nito, malamig na sabi ng matanda na may mahabang balbas. Kinusat ni Chinyu ang kanyang mga mata at nginisyan. Alam talaga ng matandang ito ang tungkol sa pangangatawan ni Chinyu. Mukhang hindi siya makapasok sa Jongzo sa mababang profile. Sige. Ang mukha ni Chinyu ay biglang nagpakita ng bakas ng kaginhawahan. Gayunpaman, ang bakas ng damdaming ito ay agad na nawala, at ito ay naging isang hindi masabi na lamig. Gagamitin ko ang pamilya mong Tong bilang deklarasyon ng pagdating ko sa Jongzo, malamig na sabi ni Chinyu. Nagulat ang lahat nang marinig nila ito. Nais ni Chinyu na gamitin ang pamilya Tong bilang tontungan upang makapasok sa Jongzo. Napakayabang niya talaga. Kahit na ang pamilyang Tong ay hindi isang first-class na aristokratikong pamilya sa Jongzo, kilala pa rin ito. Mula nang umusbong ang pamilya Tong, kailan pa sila minamaliit ng iba. Hindi pa banggitin si Chinyu, kahit ang mga maharlikang pamilya ng Jongzo ay hindi maglalakas loob na magsabi ng gayong mga mapagmataas na salita. Talagang panatiko siya, pinaikit ng matanda na may mahabang balbas ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay humakbang siya pasulong, hinisyan, at sinabing, paano kung magulo ang katawan mo? Sa tingin mo ba ikaw si Shishio? Nang marinig ang pangalan ni Shishio, lalo pang tumawa si Chinyu. Sige. Pagkatapos ay ipapakita ko sa iyo kung sino ang mas malakas sa pagitan namin ni Shishio, pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabi. Nang makitang hindi na niya maitago ang katotohanan tungkol sa kanyang pangangatawan, ayaw nang mag-aksaya pa ni Chinyu ng oras sa pakikipag-usap sa kanya. Ang panloob na chi sa kanyang katawan ay nagsimulang pumutok sa sandaling ito. Isang malakas na internal chi ang natipon sa kanyang katawan. Ang gininto ang ningning ay lubhang nakasisilaw. Parang nakikipagkompetensya sa araw at buwan. Ang nakakatakot na pakiramdam ng pang-aapi, na ang Chinyu ang sentro, ay mabilis na kumalat sa paligid. Ang malakas na panloob na chi na ibinubugo mula sa kanyang katawan lamang ay sapat na upang basagin ang lahat sa paligid. Kung tungkol sa matanda na may mahabang balbas at sa iba pa, ang kanilang mga mukha ay kumikislap na may nakakatakot na ekspresyon. Pinatay ni Shishio ang isang advanced stage reversion void cultivator bilang isang early stage reversion void stage cultivator. Papatayin ko kayong anim ngayon, malamig na sabi ni Chinyu. Ang mga salitang ito ay tila tumututol kay Shishio, at lahat ay nagulat. Si Shishio ay isang tunay na paborito ng langit. Sa buong Holy Region, isa rin siyang top-tier existence. Hindi kalabisan na sabihin na siya ay isang napakasilaw na bituin sa mga nakababatang henerasyon. Ilang oras na lang bago niya narating ang tribulation stage. Ngayon, inihambing ni Chinyu ang kanyang sarili kay Shishio. Sa mata ng lahat, ito ay isang labis na mapagmataas na bagay na dapat gawin. Ikaw, mayabang na tanga. How dare you compare yourself to young Master C? Let me teach you how to behave. Kumakbang pasulong ang matanda na may mahabang balbas at patuloy na sumigaw. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at nagpakita ng nakakatakot na daw technique. Ang mga linya ng lubhang mahiwagang mga pattern ay nag-interweave sa kanyang palad. Siya ay tila nagpapakita ng ilang uri ng nakakatakot na pamamaraan ng Dao. Lahat ng uri ng banal na liwanag ay sumasayaw, at ang kanyang kaliwang kamay ay mabilis na dumudulas, naglalabas ng mga hibla ng malinaw na liwanag. Kasunod nito, na may malutong na tunog, isang nakakatakot na celestial sword ang lumitaw sa kanyang kamay. 1,847 isang panig na pagkatalo. Ang mahabang balbas na elder na ito ay nag-evolve ng banal na espada ng pamilya Tong. Mukhang hindi mababa ang status ng taong ito sa pamilya Tong.
Ulalas ng isang tao. Kung siya ay isang ordinaryong magsasaka ng pamilya Tong, tiyak na hindi siya magiging kwalipikadong linangin ang pamamaraang ito. Wala man lang siyang karapatan na hawakan ito. Itinaas ng mahabang balbas na elder ang kanyang kamay at gumawa ng nakakatakot na spell na para bang gusto niyang matikman si Chin Yu ng kanyang kapangyarihan. Itinaas ng mahabang balbas na matanda ang kanyang espada gamit ang isang kamay at nilaslas pababa. Napuno ng hangin ang mga butil ng lubhang banal na panloob na chi. Naaamoy ng lahat ang isang bakas ng banal na kapangyarihan mula sa banal na espadang ito sa isang sandali. Gayunpaman, hindi natinag si Chin Yu. Sa pagtingin sa banal na espada na nakalok sa kanya, ang kanyang panloob na chi ay sumabog sa sukdulan. 10,000 mga tipak ng banal na panloob na chi ang nagsanib sa isa sa sandaling ito at nadikit sa kanang kamao ni Chin Yu. Walang pag-aalinlangan, nagpakawala siya ng suntok na parang lumilipad na Divine Dragon. Parang iniwan nito ang katawan ni Chin Yu na may mapanirang puwersa. Ang pamamaraan ng banal na espada ay tumanggap ng nakakatakot na pisikal na katawan ni Chin Yu. Ang langit at lupa ay agad na nag-crack sa sandaling ito, at ang lahat ay nabasag. Ang nakapangangilabot na kapangyarihan ni Chin Yu ay nagulat sa lahat, at ang kanyang napakalakas na lakas ay nagpatira pa sa mga tao sa pagsamba. Sa sandaling tumama ang kamao, ang banal na espada ay nagsimulang mag-jitter. May lumabas ding dugo sa kamao ni Chin Yu. Pinago ni Chin Yu ang Dao technique sa sukdulan at lubusan itong isinama sa kanyang katawan. Sa sumunod na segundo, umungal si Chin Yu at humakbang pasulong. Ang gintong liwanag sa kanyang kamao ay biglang sumabog at nilunod ang banal na espada. Boom! Nilamon ng golden light ang banal na espada, at ang liwanag ay pumutok patungo sa mahabang balbas na elder. Ang ekspresyon ng matanda na may mahabang balbas ay nagbago ng husto. Gusto niyang tumakas, ngunit huli na ang lahat. Sa sandaling ito, gumamit si Chin Yu ng isang lihim na pamamaraan ng espasyo. Pinasag ng gintong liwanag ang kawalan at lumapit para sa pagpatay. Nagkontrata ang mga mag-aaral ng matanda na may mahabang balbas. Kung tumama ang suntok na ito, walang makakaligtas. Boom! Sa ilalim ng gulat na mga tingin ng lahat, dama po ang golden light sa katawan ng mahabang balbas na elder. Ang kanyang dibdib ay sumabog sa isang iglap, at ang dugo ay tumalsik kung saan-saan na parang ulan. Ang napakalaking butas ng dugo sa kanyang dibdib ay isang nakakatakot na tanawin. Naisip pa rin ng matanda na may mahabang balbas na tumakas. Gayunpaman, bago pa niya magawa ang anumang bagay, ang kanyang katawan ay sumabog, at maging ang kanyang bangkay ay hindi nakikita. Napatulala ang lahat na para bang hindi nila naiintindihan ang nangyari. Ang mga magsasaka ng pamilya Tong ay natakot. Ang matanda na may mahabang balbas ay ang pinakakakilakilabot na pag-iral sa kanila, ngunit ngayon ay isang suntok ang pumatay sa kanya. Paano sila mananatiling kalmado? Ang isang reversion void stage cultivator ay nawala ng ganito. May hindi napigil ang mapabuntong hininga. Napatay ang isang reversion void stage cultivator sa loob lamang ng ilang minuto. Natatakot ako na ito ay magiging isang panahon kung saan ang mga cultivator ng reversion void stage ay hindi mas mahusay kaysa sa mga hayop. Ang karamihan ng mga nanunood ay nagbuntong hininga sa damdamin na para bang nakita na nila ang hinaharap. Kung wala kayong Saint Weapon, natatakot ako na walang makakatakas sa inyo, malamig na sabi ni Chin Yu. Namula ang mukha ni Li Yingying. Hindi niya inaasahan na ito ay isang panig na pagdurog. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at tumalikod upang makatakas. Gayunpaman, nang lumingon siya, ang espasyo ay nagyelo. Parang yelo ang katawan niya, hindi makagalaw. Sa isang sulyap, nakita nilang itinaas ni Chin Yu ang isang kamay at pagkatapos ay tinatakan ang espasyo. Dahil ang selyadong lugar ay napakaliit, walang paraan upang makatakas, lalo na ang lumipat. Kung mayroon kang Saint Weapon, marahil maaari ka pa ring lumaban, malamig na sabi ni Chin Yu. Nagulat sila. Wala silang anumang Saint Weapons. Walang alinlangan, hindi nila sineseryoso si Chin Yu. Hindi lang iyon ang iniisip ng iilan sa kanila kundi ang panghuhusga ng pamilya Tong. Para harapin si Xiaosheng, dumating sila na may dalang Saint Weapon. Para harapin si Chin Yu, ang ilang reversion void stage cultivator na ito ay higit pa sa sapat.
Umalis. May bamulong ng hudyat para umatras. Nagkatinginan ang iilan at tumalikod na para umalis. Gayunpaman, nang lumingon sila, nasa harapan na nila si Chinyu, na humaharang sa kanilang daan. Hindi man lang sila nagkaroon ng oras para mag-react sa sobrang bilis. Hindi ka makakaalis ngayon, malamig na sabi ni Chinyu. Chinyu? Huwag masyadong mabuli, sabi ng isa sa kanila. Huwag mong sabihin sa akin na gusto mong patayin kaming lahat. Kung lalaban kami ng buong lakas, maaaring hindi ka namin kakampi, nagsalita ang isa pang tao. Kinusat ni Chinyu ang kanyang mga mata, ni Nishan, at sinabing, masyado kang mataas ang tingin mo sa iyong sarili. Sa paningin ko, para kang damo. Anong malaking usapan? Ang isa sa kanila ay agad na nagalit. Pagkatapos ng malakas na sigaw, hinawakan niya ang malawak na chi sa kanyang kamay at walang awa na inatake si Chinyu. Sa pagkakataong ito, hindi gumalaw si Chinyu. Gayunpaman, sa sandali ng pakikipag-ugnay, nabalot siya ng isang layer ng gininto ang ningning. Banal na body technique. Ito ang saintly body technique na matagal nang hindi ginamit ni Chinyu. Pinalot ng saintly body technique, hindi gumalaw si Chinyu. Sa halip, ang panginginig ng boses ay naging sanhi ng pananakit ng kanyang braso at direktang nabasag ang lahat ng panloob na chi. Agad na napuno ng pagkabigla ang mukha ng umatake. Alam na alam niya ang ibig sabihin nitong suntok niya. Puno ng panunuya ang mukha ni Chinyu. Ang mga sulok ng kanyang mga labi na bahagyang nakakunot ay puno ng paghamak sa mga taong ito. Ikaw. Bago pa siya makapagsalita, bigla siyang sinampal ni Chinyu. Isa itong sampal na puno ng lakas at diretsyong binasag ang ulo niya. Kahit na ang kanyang primordial spirit ay hindi makaalis sa oras. Laking gulat ng lahat sa eksena. Bigla nilang napagtanto na ngayon lang ay hindi seryoso si Chinyu. Parang ngayon lang niya ipinakita ang tunay niyang lakas. Pareho silang nasa reversion void stage, ngunit talagang natalo niya silang lahat. Ikaw. Ang mga magsasaka ng pamilya Tong ay natakot at puno ng kawalan ng pag-asa. Lumalabas na ang lakas ni Chinyu ay higit pa sa kanila. Hindi na kailangang makipag-away. Para kay Chinyu, parang pinaglalaroan niya sila. Tumakbo. Ang isa sa kanila ay bumalik sa kanyang katinoan at tumalikod upang makatakas. Gayunpaman, sila ay masyadong mabagal, o si Chinyu ay medyo mabilis. Si Chinyu, na mayroong line word formula, ay hindi isang taong maihahambing nila. Ang iilan sa kanila na natakot sa kanilang talino ay wala man lang lakas na lumaban. Hinampis sila ni Chinyu na parang mga pakwan, sunod-sunod. Ang kanilang mga ulo ay pumutok, at ang tunog ng kaluskos ay walang katapusan. Wala pang 10 minuto, umalis ito na may lamang isang reversion void stage cultivator mula sa pamilya Tong. Ang taong ito ay malubhang nasugatan at bumagsak sa lupa, humihingal. Puno ng takot ang kanyang mga mata. Hindi sigurado kung ito ay mula sa kawalan ng pag-asa na naramdaman niya mula sa nakakatakot na lakas ni Chinyu o sa nalalapit na kamatayan. Malamig na tiningnan siya ni Chinyu. Yumuko siya at sinabing, ngayon, maaari nating pag-usapan ang tungkol sa lakas ng pamilya Tong. Ako. Wala kang ibang pagpipilian. Kahit na hindi mo sabihin sa akin, hahanapin ko pa rin ang iyong banal na kahulugan sa pamamagitan ng puwersa, malamig na sabi ni Chinyu. Alam ng magsasaka na walang paraan para makatakas siya. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at pilit na ibinalik ang kanyang panloob na chi, pinili niyang sirain ang sarili sa huling sandali. 1,848 bisig ni Juwo. Ang puwersa ng pagsira sa sarili ng isang reversion void stage cultivator ay talagang mapanira na para bang sisirain nito ang lahat sa paligid sa lupa. Mabilis na nagkalat ang karamihan ng mga nanunood upang tumakas sa lahat ng direksyon. Ang mga nabigong makatakas sa oras ay direktang natangay sa ambon ng dugo. Si Chinyu, bilang ang pinakamalapit, ay natural na dumanas ng pinakamatinding epekto. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay naglabas ng makapangyarihang golden light. Parang bowl ang kumakalat at bumabalot sa lahat ng nasa paligid niya na siya ang sentro. Usok at alikabok ay nasa lahat ng dako. Walang malinaw na makikita sa gintong liwanag. Ang mga taong tumakas sa malayo ay tumingin sa eksenang ito na may matinding ekspresyon.
Nagtataka ako kung nakaligtas si Chinyu. Mahirap pumatay ng isang tao sa parehong larangan ng paglilinang sa pamamagitan ng pagsira sa sarili. Tulad ng sinabi nila, si Chinyu, na nasa gitna, ay hindi masyadong nasugatan. Nagtamo lamang siya ng mababaw na sugat na may ilang mantsa ng dugo sa katawan. Hindi maiwasan ni Chinyu na sumimangot. Ang kanyang pagsira sa sarili ay walang alinlangan na nagdulot ng problema para kay Chinyu. Hindi bababa sa hindi malinaw na malaman ni Chinyu ang tungkol sa lakas na taglay ng pamilyang Tong. Pagkatapos ay tumangala si Chinyu kay Li Yingying na nakakulong. Umakbang siya at tumayo sa harap ni Li Yingying. Sa sandaling ito, si Li Yingying ay natakot na sa kanyang talino. Tumingin siya kay Chinyu, at nanginginig ang buong katawan niya. Chinyu? Ikaw. Mangyaring huwag mo akong patayin. Nanginginig ang katawan ni Li Yingying, at tumulo pa ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Hindi siya pinansin ni Chinyu. Hinawakan niya ng isang kamay si Li Yingying at dinala siya pabalik sa Tianyan Sect. Sa isang madilim na silid, si Li Yingying, na nakaluhod sa harap ni Chinyu, ay patuloy na nagmamakaawa para sa awa. Hanggat hindi mo ako papatayin, handa akong gawin ang lahat. Ako, matutulungan kitang malaman ang tungkol sa pamilya Tong, at maaari akong maging especially iya mo. Naisip ni Li Yingying ang lahat ng paraan ng pagliligtas ng buhay na naiisip niya. Tuldok. Tumayo si Chinyu sa harap ni Li Yingying at sinabing, nasaan si Juwo? Dahil natatakot na si Li Yingying sa mga sandaling ito, wala siyang lakas ng loob na itago ang anuman. Sinabi niya kay Chinyu ang nangyari. Hindi mapigilan ni Chinyu na sumimangot pagkatapos marinig ang kwento. Inalis ng pamilya Tong si Juwo sa oras na ito. Si Chinyu ay nalilito. Hindi kaya nalantad siya. Hindi dapat ganoon. Bagamat hinayaan ni Chinyu na may umalis, hindi niya posibleng maibalik ang balita sa pamilya Tong ng ganoon kabila sa kanyang kakayahan. Tanungin kita, mayroon bang tunay na santo sa pamilya Tong? Tanong ni Chinyu. Mabilis na umiling si Li Yingying at sinabing, hindi ko alam ang tungkol dito. Tulang ako sa mata ng pamilya Tong. Bakit nila sasabihin sa akin ito? So, alam mo bang kasangkapan ka lang? Gumisi si Chinyu. Ibinuka ni Li Yingying ang kanyang bibig ngunit hindi naglakas loob na magsabi ng kahit ano. Mukhang wala ng silbi ang pagpapanatiling buhay mo. Dahan daw ang tumayo si Chinyu at naglabas ng layuning pumatay. Dahil dito, si Li Yingying, na kinakabahan na, ay natakot kaya naiihi niya ang kanyang pantalon. Sa pagtingin sa madilaw na puddle sa lupa, isang bakas ng pagkasuklam ang sumilay sa mukha ni Chinyu. Mayroon akong karagdagang impormasyon. Sa sandaling ito, tila may naisip si Li Yingying. Hinawakan niya ang binti ng pantalon ni Chinyu at nag-aalalang sinabi, ang pamilyang Tong ay may isang tunay na santo. At ang tunay na santo na ito ay nagdala sa pamilya Tong ng kasalukuyang kasaganaan. Isang tunay na santo. Anong uri ng impormasyon ito? Kumunat ang noo ni Chinyu. Hindi karaniwan para sa pamilyang Tong, isang pangalawang rate na aristokratikong pamilya, na magkaroon ng tunay na santo. Ang pinakamahalagang bagay ay kung ang pamilya Tong ay mayroon pa ring true saint na nagbabantay. Kung mayroon, ang presensya ni Chinyu ay katumbas ng pagpapakamatay. Kalimutan mo na ito. Ako mismo ang pupunta at aalamin ang impormasyon. Ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay. Ayaw na niyang mag-aksaya pa ng oras kay Li Yingying. Ibinuka ni Li Yingying ang kanyang bibig upang humingi ng awa, ngunit itinaas ni Chinyu ang kanyang daliri at itinuro ito sa kanyang ibabang tiyan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Li Yingying ang hindi matiis na sakit sa kanyang tiyan, at ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan ay mabilis na nawala. Ikaw, tinira mo ang aking kultibasyon. Itinaas ni Li Yingying ang kanyang ulo at tumingin kay Chinyu na may galit at takot. Gumisi si Chinyu at sinabing, kung hahayaan kitang mamatay ng ganito, hindi ba magiging madali iyon para sa iyo? Kung paano mo tretuhin si Juwo, ibabalik ko ito sa iyo ng 10 beses o 100 beses pa. Chinyu, ikaw ay mabangis na bastard. Nasa bingit ng mental breakdown si Li Yingying. Magulo ang buhok niya habang galit na galit. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Chinyu.
Pinuhat niya si Li Yingying gamit ang isang kamay at naglakad palabas ng Tianyan Sect. Noon lang, pumasok ang matandang kaibigan ni Zuo Jing. Pagtingin sa eksenang nasa harapan niya, nagulat siyang sinabi, "Qin Yu, ano ka? Dumating ka sa tamang oras. Iiwan ko si Li Yingying sa iyo." Inihagis ni Qin Yu si Li Yingying sa kanyang harapan. Ipadala siya sa pinakamalaking brothel sa Nanzhou at siguraduhing hindi siya makakaalis sa lugar. "No problem," nakangiting sabi ng binata. "Maliit na bagay lang." Pagkatapos sabihin iyon, hinawakan niya si Li Yingying at tumalikod para maglakad palabas ng sekta. Ang balita ng pakikipaglaban ni Qin Yu sa ilang reversion void stage cultivator ng pamilya Tong ay kumalat na parang apoy. Ang kanyang nakakatakot na lakas ay nagulat sa lahat. Pinatay ni Qin Yu ang reversion void stage cultivator na kasing dali ng paghiwa ng mga gulay. Ang reversion void stage cultivator mula sa pamilya Tong ay ganap na walang pagtatanggol laban kay Qin Yu. Ang lakas ni Qin Yu ay tila hindi mas mababa sa magkapatid na Xiao. Hindi si Xiao Sheng ang bumalik kundi si Qin Yu. Masiglang nag-usap ang mga tao, ngunit walang nang ahas na lumapit at mangako ng kanilang katapatan. Walang ibang dahilan kundi ang pamilyang Tong sa likod nila. Isa itong aristokratikong pamilya sa Zhongzhou. Paano nito natitiis ito? Uwit, sa pamilyang Tong, habang si Tong Guangqing ay nakikinig sa ulat ng kanyang nasasakupan, lumakas ang kanyang ekspresyon. Sa huli, hinaampas niya ang mesa at bumangon. Pinatay ni Qin Yu ang halos 10 reversion void stage cultivator mula sa pamilya kong Tong. Ang bastard na iyon. Kinagat ni Tong Guangqing ang kanyang mga ngipin, at ang galit sa kanyang mukha ay nagpanginig sa mga tao. "Young Master," sabi niya, "siya. Pupunta siya sa pamilya Tong para ayusin ang score sa iyo sa lalong madaling panahon," sabi ng subordinate sa nanginginig na boses. Naningkit ang mga mata ni Tong Guangqing at ninisyon siya. Siya ay isang reversion void stage cultivator lamang, at napakapangahas niya sa aking pamilya Tong. Hindi ba't nililigawan niya si kamatayan? Gumisi si Tong Guangqing. Sa sandaling ito, lumakad si Uncle Guan. Ang Qin Yu na ito ay halatang gustong maghaiganti para kay Juwo, sabi ni Uncle Guan. "Tama. Gusto kong makita kung paano siya napunta sa pamilya Tong." Bahagyang tumango si Tong Guangqing at sinabi. Tumingin si Uncle Guan sa katabi niya at sinabing, "Dalhin mo rito si Juwo." Oo. Ilang tao ang nagdala ng naghihingalong Juwo sa kanila sa ilang sandali. Tumingin si Tito Guan kay Juwo. Bahagya niyang itinaas ang kanyang daliri at isang liwanag ang bumungad sa kanang braso ni Juwo. Paf! Ang kanang braso ni Juwo ay agad na naputol ng liwanag na ito, at bumulwak ang dugo. Ibigay ang brasong ito kay Qin Yu. Sabihin sa kanya na kung ayaw niyang mamatay si Juwo, pumunta siya sa pamilya Tong. Kung hindi siya darating, ang susunod na makikita niya ay ang bangkay ni Juwo. Malamig na sabi ni Uncle Guan. Oo. Kinuha ng kanyang subordinate ang braso ni Juwo, tumalikod, at naglakad palabas. 1,849 ang regalo mula sa pamilya Tong. Ang Tianyan Sect, pagkatapos na patayin ni Qin Yu ang ilan sa mga cultivator ng reversion void stage ng pamilya Tong, ay unti-unting naging masigla muli. Maraming matandang kaibigan ang pumunta sa Tianyan Sect upang pag-usapan ang nakaraan at ang hinaharap kasama si Qin Yu. Sinabi rin nila kay Qin Yu ang tungkol sa paghihirap ng Nanzhou sa panahong ito nang walang reserbasyon. Noong nakaraan, si Qin Yu ay walang tinatawag na sense of belonging sa Nanzhou. Gayunpaman, pagkatapos ng napakaraming karanasan, lalo na pagkatapos bumuo ng isang pambihirang relasyon kina Xiao Sheng at Xiao Hai, nagsimulang mas bigyang pansin ni Qin Yu ang Nanzhou. Tumibok ang puso ni Qin Yu habang nakikinig sa marahas na aksyon ng pamilya Tong at Li Yingying. Sa pagtikim ng tsaang inihain sa kanya ng kanyang kaibigan, nagtanong siya, "May alam ka ba tungkol sa pundasyon ng pamilya Tong?" Napailing ang lahat. Malinaw, wala silang alam tungkol sa pamilya Tong. Ang pamilyang Tong ay aristokratikong pamilya sa Zhongzhou. Hindi pa kami nakapunta sa Zhongzhou. Tama. Bago mawala ang patay na ilog, paano tayo magkakaroon ng pagkakataong tumuntong sa Zhongzhou? Brother Qin, pupunta ka ba talaga sa pamilya Tong? Malamig ang ekspresyon ni Qin Yu.
Tumango siya at sinabing, kailangan kong umalis. Nasa kamay pa rin nila si Juwo. Buntong hininga. Hindi ako makapaniwala na nahulog si Lord Juwo sa ganoong sitwasyon, bumantong hininga ang isang tao at sinabi. Sumulyap si Chinyu sa kanya at sinabing, ang pamilya Tong ay umaasa lamang sa kanilang saint weapon. Kung wala ito, hindi magiging madali para sa kanila na ibagsak si Juwo. Hindi na kailangang ipaliwanag pa ang mga kakayahan ni Juwo. Kaya niyang patayin ang mga magsasaka ng reversion void stage na kasing dali ng pagputol ng mga gulay. Hindi isang pagmamalabos na sabihin na kahit si Chinyu ay hindi magagarantiyahan ang kanyang sarili na kapareha ni Juwo, hindi pa banggitin ang grupo ng basurang iyon mula sa pamilya Tong. Habang nag-uusap ang lahat ay may biglang pumasok mula sa labas. Isang malaking karakter, Tong, ang nakasulat sa dibdib ng taong ito, na nagpapahiwatig ng kanyang pagkakakilanlan. Nang makita ang mga tao mula sa pamilyang Tong, ang lahat ay agad na nakaramdam ng kaba. May mga tumakas pa nga kaagad, natatakot na sila ay madawit. Hinawakan ni Chinyu ang kanyang tasa ng tsaa at malamig na tumingin sa miyembro ng pamilyang Tong sa kanyang harapan. Ang isang hindi nakikitang pakiramdam ng pang-aapi ay kumalat. Nadama ng magsasaka mula sa pamilya Tong na nanlambot ang kanyang mga binti sa ilalim ng pressure na ito. Parang diniin ng bundok ang kanyang katawan. Naglakad siya pasulong na nahihirapan. Nang marating niya ang Chinyu, hindi niya nakayanan ang pressure at lumuhad siya sa lupa ng may kaluskos. Humigop si Chinyu ng kanyang tsaa at mahinang sinabi, kung mayroon man, lumuhad ka lang at sabihin ito. Nahihirapan ang lalaki, ngunit sa ilalim ng matinding pang-aapi ni Chinyu, hindi siya makatayo. Isa lang akong mensahero. Hindi mo kailangang pahirapan ang mga bagay para sa akin. Malamig na sabi ng miyembro ng pamilyang Tong. Mabuti na lang at hindi kita pinatay, nginisyo ni Chinyu at sinabi. Ang kabilang partido ay walang pagpipilian kundi ang pagngangalit ang kanyang mga ngipin at kumuha ng isang itim na kahon na gawa sa kahoy. Hiniling sa akin ng aming young master na ipasa ito sa iyo. Inihagis niya ang kahon kay Chinyu. Kinuha ni Chinyu ang kahon at pinaikit ang kanyang mga mata. Masama ang pakiramdam niya. Pagkabukas niya ng box, biglang nagbago ang ekspresyon niya, at bigla siyang tumayo. Isang malakas na internal chi ang lumabas sa katawan ni Chinyu nang hindi mapigilan, na nagpapalipad sa lahat sa paligid. At mas malala pa para sa miyembro ng pamilyang Tong na iyon. Dumura siya ng isang bibig ng dugo sa lugar, at marami sa kanyang mga buto ang agad na nabali. Malamig ang mukha ni Chinyu. Tiningnan niya ang braso ni Juwo sa kahon at naglabas ng kakilakilabot na layunin ng pagpatay. Napansin ng lahat na may mali kay Chinyu. Ibinuko nila ang kanilang mga bibig ngunit walang lakas ng loob na magsalita. Messenger lang ako. Ikaw. Ang miyembro ng pamilya Tong ay nagsimulang makaramdam ng takot. Natatakot siya na idirekta ni Chinyu ang kanyang galit sa kanya. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin at nanatiling tahimik. Iniligpit niya ang kahon at malamig na tumingin sa kapamilyang Tong na nasa harapan niya. May sinabi ba ang iyong young master? Malamig na sabi ni Chinyu. Sinabi ni young master na kung ayaw mong may mangyari kay Juwo, pumunta ka sa pamilya Tong para hanapin siya. Ang miyembro ng pamilya Tong ay hindi nang ahas na itago ang anuman at sinabi ang totoo. Huminga ng malalim si Chinyu at malamig na sinabi, bumalik ka at sabihin kay Tong Guangqing na tiyak na pupunta ako sa pamilya Tong. Babayaran ko siya ng libu-libong beses para sa pinsalang dinanas ni Juwo. Sa sandaling matapos siyang magsalita, nawala ang mapang-ipong pakiramdam na nananatili sa paligid ng miyembro ng pamilya Tong. Talagang ipapasa ko ang mensahe. Ang miyembro ng pamilya Tong ay nagmamadaling tumayo at umalis. Pagkaalis lang niya ay tuluyang nang ahas ang mga bisita na humakbang pasulong. Brother Chin, ano ang ipinadala sa iyo ng pamilya Tong? Bakit ka galit na galit? Pinigilan ni Chinyu ang galit sa kanyang puso, nagpanggap na kalmado, at nakangiting sinabi, wala lang. Regalo lang. Kuya Chin, bakit mo siya hinayaan? May nagtaka at nagtanong. Umiling si Chinyu at sinabing, alam ng lahat na ang paghatid ng mga bagay sa akin ay isang nakamamatay na gawain. Kaya ang lalaking ito ay walang kahalagahan sa pamilya Tong. Ang pagpatay sa kanya ay walang kabuluhan.
Noon lamang natauhan ang lahat. Sa oras na ito, biglang nagkaroon ng ideya si Chinyu. Tumingin siya sa mga tao at pansamantalang nagtanong, naisip mo na bang sumama sa akin sa Zhongzhou para sugpuin ang pamilya Tong? Pagkasabi niya noon ay biglang tumahimik ang eksena. Tahimik ang eksena, at walang nang ahas na magsalita. Bahagyang tumango si Chinyu at walang pakialam. Ito ay hindi praktikal, sa simula. Lahat, may kakilala ka ba sa Nanjo na nakakaalam tungkol sa Jogshow? Patuloy na tanong ni Chinyu. Alam mo ba ang tungkol sa Zhongzhou? Napakaraming tao mula sa Nanjo ang nakapunta na sa Zhongzhou. Tama. Mula nang mawala ang patay na ilog, maraming tao ang nagpunta upang galugarin ang Zhongzhou. Nabalitaan ko na si Jie mula sa West Sea ay nanatili sa Zhongzhou ng ilang sandali. Mayroon akong isang matandang kaibigan sa Northern Underworld na nagtagal din sa Zhongzhou. Nagsisigawan ang mga tao, at ilang sandali, hindi mabilang na mga pangalan ang lumabas. Sa sandaling ito, may tumayo at nagsabi, Brother Chin, kung gusto mo talagang maunawaan ang pamilya Tong, mayroon akong magaling na kandidato. Tumango si Chinyu, senyales na magpatuloy. Mayroon akong isang kaibigan na sinamantala ang pagkakataon na bumuo ng isang relasyon sa pamilya Tong. Sa panahong ito, ang kanyang relasyon sa pamilyang Tong ay itinuturing na mabuti, ngunit natatakot ako na hindi siya nang ahas na makilala si Brother Chin ngayon, sabi ng binata sa malalim na boses. Maaari mo bang sabihin sa akin kung anong uri ng relasyon mayroon ang iyong kaibigan sa pamilya Tong? Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at nagtanong. Bakit maganda ang relasyon niya sa pamilya Tong? Brother Chin? Pwede ba akong makausap? Tanong ng binata sa mahinang boses. Nag-isip sandali si Chinyu. Pagkatapos ay tumango siya at sinabing, sige. Kaya, tumayo silang dalawa at lumabas ng tea room. Naglakad sila sa tahimik na landas sa Tianyan Sect at nakarating sa lokasyon kung saan naroon ang Cultivation Mountain dati. Sa kanilang pagdating, iniunat ni Chinyu ang kanyang palad at nagsumite ng isang lihim na pamamaraan upang ayusin ang nakapalibot na espasyo. Matapos matiyak na ligtas ito, tumingin si Chinyu sa binata at sinabing, sabihin mo kung may sasabihin ka. I wonder kung narinig na ba ni Brother Chin ang tungkol sa Heavenly Palace Dark Iron. Tanong ng binata sa malalim na boses. Bahagyang tumango si Chinyu at sinabing, narinig ko na ito. Sinasabi ng chismis na ito ay isang banal na bagay para sa pagpino ng mga sandata. Ito ang pinakamataas na grado sa madilim na iron. 1,850 pagsulong sa pamamagitan ng pag-urong. Ang dark iron ay isang top-notch material para sa blacksmithing, at ang Heavenly Palace Dark Iron ay isang uri nito. May bulong-bulungan na maraming saint weapons ang gawa sa Heavenly Palace Dark Iron, na lubhang mahalaga. Matagal na natahimik ang binata. Anong problema? Kumunat ang noo ni Chinyu at nagtanong. Tandang padamdam. Napabuntong hininga ang binata. Napakahalaga ng bagay na ito, at hindi ko dapat sabihin sa iyo. Kaya't, sana ay makapangako si Brother Chin. Anong pangako? Tanong ni Chinyu. Huwag mong agawin ang mga gamit ng kaibigan ko, sabi ng binata. Parang may nahulaan si Chinyu. All right. I promise you, sabi niya pagkatapos mag-isip sandali. Kaya dahan daw ang ibinuka ng binata ang kanyang bibig at sinabing, kinokontrol ng pamilyang Tong ang Lishao dahil gusto nilang makuha ang mga mapagkukunang hindi nila pinagsamantalahan sa Nanjo. Bilang isa sa pinakamalaki at pinakamatandang lugar sa Holy Region, ang Lishao ay natural na naglalaman ng maraming mapagkukunan. Hindi sinasadyang nahukay ng kaibigan ko ang isang dark iron mine. Akin ng Heavenly Palace Dark Iron. Tanong ni Chinyu. Hindi napigilan ng binata ang pagtawa at sinabing, hindi makatotohanan ang paghukay ng minahan ng Heavenly Palace Dark Iron. Isang batch lang ng Heavenly Palace Dark Iron ang nahukay niya. Dahil dito, nagkaroon ng relasyon ang kaibigan ko sa pamilya Tong. Siya ay may malapit na pakikipag-ugnayan sa pamilya. Naiintindihan na ni Chinyu ngayon. Tumingin siya sa binata at sinabing, kung gayon, guguluhin kita para ipakilala mo ako sa iyong kaibigan. Brother Chin? Ang bagay na ito ay dapat na inilihim, sabi ng binata sa malalim na boses.
Nangako rin ako sa kanya na itatago ko ito. Ngayon, huwag kang mag-alala. Hindi ko iisipin ang kanyang madilim na bakal. Ang ibig kong sabihin ay ang sinasabi ko, sabi ni Jinyu. Nakahinga ng maluwag ang binata. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi, kung gayon, sana ay tuparin ni Brother Chin ang iyong pangako. Aalis ako ngayon para hanapin ang aking kaibigan. Kailangan kitang problemayan, kaibigan, yumuko si Chinyu at sinabi. Hindi na nag-aksaya ng oras ang binata at agad na umalis sa Tianyan sect. Upang maging ligtas, syempre, hindi niya hahayaang hawakan ni Chinyu ang lokasyon ng madilim na minahan ng bakal. Maaari lang niyang dalhin ang kanyang kaibigan sa Tianyan sect. Si Chinyu ay hindi nagmamadali. Naghintay siya sa Tianyan sect. Makalipas ang 2 araw, tinala ng binata ang kanyang kaibigan at dumating sa Tianyan sect. Sa medyo sira-sirang Great Hall ng Tianyan sect, nagbuhos si Jinyu ng isang tasa ng tsaa para sa kanilang dalawa. Pagkatapos ay naiinip niyang sinabi, pakisabi sa akin ang lahat ng nalalaman mo nang walang pag-aalinlangan. Talagang tatandaan ko ang pabor na ito. Nagkatinginan silang dalawa, at sinabi ng may-ari ng minahan sa malalim na boses, dahil nahanap mo na ako, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang pamilya Tong ay walang tunay na santo sa ngayon, sabi niya. Nagliwanag ang mga mata ni Chinyu, at nagmamadaling sinabi, totoo ba ito? Oo, sabi ng may-ari ng minahan habang humihigop ng kanyang tsaa. Paano mo nalaman? Tanong ni Chinyu pagkatapos ng sandaling pag-iisip. Narinig ko na silang nag-uusap tungkol dito minsan, sabi ng may-ari ng minahan sa malalim na boses. Yung young master ng pamilya Tong ang nagsabi niyan. Ayon sa kanya, ang huling true saint ng pamilya Tong ay namatay 200 taon na ang nakakaraan. Nang marinig ito, pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata. Hanggat walang true saint na nagbabantay, magkakaroon ng pagkakataon si Chinyu na ibagsak ang pamilya Tong. Ang kasalukuyang pamilyang Tong ay naninirahan sa pundasyon na kanilang dating. Sa madaling salita, nakaupo lang sila at kumakain. Kahanga-hanga lang sila sa panlabas na anyo ngunit walang kwenta, mamaantong hininga ang may-ari ng minahan. Totoo ba iyon? Tanong ni Chinyu, pinalaki siya. Ito ay walang iba kundi ang katotohanan, sabi ng may-ari ng minahan. Nakahinga ng maluwag si Chinyu. Dahil iyon ang nangyari, hindi na kailangang katakutin ang pamilya Tong. Sa sandaling ito, biglang iniba ng may-ari ng minahan ang paksa at nagpatuloy, gayunpaman, sa palagay ko ay hindi makatotohanan para kay Brother Chin na ibagsak ang buong pamilya Tong ng mag-isa. Nanatiling tahimik si Chinyu, na sinenyasan siyang magpatuloy. Sabi ng may-ari ng minahan, talagang nawala ang dating kaluwalhatian ng pamilyang Tong. Gayunpaman, ang isang payat na kamelyo ay mas malaki pa rin sa kabayo. Kung tutuusin, sila ay isang aristokratikong pamilya sa Zhongzhou. Mayroon pa rin silang tiyak na lakas. Sa lahat ng mga taon na ito, para protektahan ang pamilya Tong, napakalapit nila sa maraming sekta at sumasamba sa maraming bisitang matatanda. Ang mga guest elder na ito ay nasa pinakatuktok ng reversion void stage at napakalakas. Ilang reversion void stage cultivator sa tingin mo ang maaaring pakilyusan ng pamilya Tong para tulungan sila? Tanong ni Chinyu sa malalim na boses. Hindi bababa sa 50, sabi ng may-ari ng minahan pagkatapos ng ilang pag-iisip. Naging solemn na ang mukha ni Chinyu. Kahit na si Chinyu ay hindi natatakot sa sinumang reversion void stage cultivator, ito ay hindi makatotohanan para sa kanya na kumuha ng 50 reversion void stage cultivator ng mag-isa. Higit pa rito, bagamat tumanggi ang pamilya Tong, tiyak na mayroon silang plano para protektahan ang kanilang sarili. Kung padalos-dalos siyang pumunta doon, wala itong pinagkaiba sa pagpapakamatay. Maraming salamat, tumayo si Chinyu at sinabi. Ngumiti ang may-ari ng minahan at sinabi, Kuya Chin, masyado kang magalang. Tutal, bahagi din ako ng Nanzhou. Pagkaalis ng may-ari ng minahan, si Chinyu ay nakaupong mag-isa sa bulwagan, malalim ang iniisip. Ang paglalakbay na ito sa pamilya Tong ay tiyak na isang malaking hakbang, at ito rin ang simula ng pagdating ni Chinyu sa Zhongzhou. Sa makatuwid, kahit na ano, hindi siya maaaring magkamali.
Sa madaling salita, kailangang maging matagumpay ang paglalakbay na ito, o mangangahulugan ito ng kabiguan ni Qin Yu na lumipat sa Zhongzhou. Pagkatapos ng maraming pagsasaalang-alang, sa wakas ay nagpasya si Qin Yu na humingi ng tulong sa Demon Slaying Peak. Kung ang Demon Slaying Peak ay handang tumulong, magiging madali ang pakikitungo sa pamilya Tong. Kaya naman, agad na bumangon si Qin Yu at umalis sa Nanzhou, muling sumugod sa Demon Slaying Peak. Gayunpaman, ang hindi alam ni Qin Yu ay ang may-ari ng minahan ay dumiretso sa Zhongzhou pagkatapos umalis sa Tianyuan sect. Uwi. Sa pamilyang Tong, nakatayo sa harap ni Uncle Guan ang may-ari ng minahan na parang may ibinabalita. Tito Guan? Kumukuha nga si Qin Yu ng impormasyon tungkol sa pamilya Tong, sabi ng may-ari ng minahan. Pinanliitan ni Uncle Guan ang kanyang mga mata at ngumisi na parang kontrolado niya ang lahat. Paano mo siya sinagot? Tanong ni Tito Guan. Ginawa ko ang lahat ayon sa iyong mga tagubilin, mabilis na sagot ng may-ari ng minahan. Magaling. Pagkatapos ng usaping ito, hindi ka magkukulang sa mga benepisyo. Bahagyang tumango si Tito Guan. Nang marinig ito ng may-ari ng minahan, tuwang-tuwa siya. Mabilis siyang yumuko at sinabing, maraming salamat, Tio Guan. Sa pagsasalita hanggang sa puntong ito, nagbago ang tono ng may-ari ng minahan, at medyo nagtataka niyang sinabi, Tito Guan, may isang bagay na hindi ko maintindihan. Bakit mo ipinaalam sa kanya na ang pamilya Tong ay may maraming bisitang matatanda? Hindi ka ba natatakot na hindi siya maglalakas loob na pumunta dahil dito? Sinulyapan siya ni Uncle Guan, ngumiti, at sinabing, talagang darating siya. Hanggat nasa kamay pa natin si Juwo, tiyak na darating siya. Kung alam niyang masyadong malakas ang pamilya Tong, magiging dahilan ito para umatras siya at maantala ang oras. Bagaman hindi sasali dito ang Thunder Courtyard, kung talagang magdadala siya ng True Saint from Thunder Courtyard, everything will doomed. Ngunit kung gagawin mong masyadong mahina ang pamilya Tong, tiyak na magdududa siya sa katotohanan ng sinabi mo. Nakuha ko na. Sumusulong ka sa pamamagitan ng pag-atres. Si Uncle Guan pa rin ang pinakamatalino. Biglang natauhan ang may-ari ng minahan. Gumisi si Tito Guan. Tumingin siya sa langit at sinabi sa mahinang boses, siya ay isang maliit na bastos na hindi alam ang kanyang sariling lugar.